Magandang araw sa lahat. Ako po si HR Jen mula sa Human Resource Department. Ngayon po ay tatalakayin natin ang proseso ng dismissal o pagtanggal sa trabaho ng isang empleyado ayon sa batas at tamang proseso. Una, mahalagang tandaan na ang dismissal ay hindi basta-basta ginagawa. Hindi po yan pwedeng trip lang ng kumpanyang alisin ka dahil bawal po yan sa batas. Meron tayong sinusunod na due process upang mapanatili ang patas at makatarungang pagtrato sa bawat empleyado. Narito ang mga hakbang. Una, ang proseso ay nagsisimula kapag may malinaw na basihan gaya ng grave misconduct, serious neglect of duty, fraud, o iba pang matinding paglabag sa company policies. Number 2, written notice o notice to explain. Ang empleyado ay bibigyan ng unang notice o sulat kung saan ipapaliwanag kung ano ang naging paglabag. May nakasa din ditong palugit para makapagsumite ng paliwanag o written explanation. Kadalasan ay 5 calendar days. Number 3, hearing o administrative conference. Pagkatapos magsumite ng sagot, maaaring magkaroon ng hearing o meeting para marinig ang panig ng empleyado. Dito binibigyan siya ng pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili. Number 4, second notice decision. Matapos ang masusing pag-review ng mga ebidensya at sagot ng empleyado, ibibigay ang ikalawang notice o decision. Kung mapapatunayang may mabigat na dahilan, dito na inihahayag ang formal na dismissal. Number 5, separation process. Kung tuluyan ng madidismiss, sisiguraduhin ng HR na maayos ang proseso, kabilang ang final pay, clearance at anumang benepisyo alinsunod sa batas. Paalala, ang layunin ng prosesong ito ay hindi magparusa, kundi mapanatili ang disiplina, protektahan ang interes ng kumpanya at tiyakin na patay-pantay ang pagtrato sa lahat ng empleyado. Kung may mga tanong o paglilinaw, huwag pong mag-atubiling lumapit sa Human Resource Department. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.